Pilipinas, umpisahan natin ang balitaan sa good news. Nakaamba ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng bumaba ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 piso ang kada litro ng diesel at kerosene. Bunga umano yan ang pagbaba ng presyo ng krudo sa world market na nagresulta rin sa pagbaba ng petroleum products sa Asia. Sabi pa ni Bellas, nakatulong din ang paglakas ng halaga ng piso kontra dolyar ngayong linggo. Samantala sa presyo ng petrolyo sa world market, bumaba ng halos $5 ang Brent crude na global price benchmark. Nito lamang August 4 ay nag-rollback ng 73 centavos sa bawat litro ng gasolina, 60 centavos sa diesel at 2 pesos and 9 centavos sa kada litro ng kerosene. Tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong umaga ng Biyernes. Sa datos ng PHIVOLCS, mula magnitude 5.8 ay ibinaba sa 5.4 ang pagyanig na naitala ang sentro sa layong 13 kilometro kanluran ng Mamburao. Naitala naman ang intensity 5 na pagyanig sa Mamburao, Occidental Mindoro, Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Taal, Batangas, Abra de Ilog at Sablayan sa Occidental Mindoro. Intensity 3 naman sa Quezon City, Batangas City, General Trias sa Cavite at San Pedro City sa Laguna. Habang intensity 2 naman ang naramdaman sa Parañaque City, Santa Cruz sa Laguna at Ginayangan, Quezon. Wala namang inaasahang pinsala matapos ang lindol, ngunit nagbabala ang PHIVOLCS na masusundan yan ng aftershocks. Napapanahon na para managot sa batas ang religious leader na si Apollo Kibuloy at mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima nito sa Pilipinas man o sa Amerika. Itong naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros kaugnay ng extradition request ng Estados Unidos para kay Kibuloy dahil sa inihaharap na sex trafficking charges laban sa kanya. Sa panayam sa damdaming bayan sa DZRH, sinabi ni Hontiveros, matagal na panahon ang inintay ng mga biktimang nagsumbong sa kanya para maisiwalat ang katotohanan laban sa dating evangelical pastor. So kung ano po yung pace na makikita natin sa isang extradition process, palagay ko yun yung nasasaksihan natin ngayon. And sabi ko nga, panahon na, no? Dahil halos isang taon na natin nababalitaan yung ganyang posibilidad. At yun na nga, panahon na magkaroon ng hustisya ang mga victim survivors at managot sila sa kanilang ginawa sa mga babae at menor de edad na iyon. Samantala, wala pa umanong natatanggap na formal na kahilingan ng kampo ni Kibuloy para sa posibleng extradition. Binigyan din ng abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio na may mga nakabinbin pang kaso sa Pilipinas laban kay Kibuloy at nasa ilalim pa siya ng jurisdiksyon ng mga lokal na hukuman. Dahil dito anila hindi pa praktikal ang extradition maliban na lamang kung isusuko ng pamahalaan ng jurisdiksyon nito sa isang banyagang bansa. Wala pang Halloween season pero may mga gumulat na may mga nagulat sa mga kabaong sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Ayon sa National Capital Region Police Office, ipinakalat ng hindi pa nakikilalang grupo ang mga kabaong na may mensaheng kontra sa CPP-NPA at kontra China. Ang balitang yan tinutukan ni Val Gonzales. Nabulaga at naalarmang mga motoristang dumaraan sa 5 magkakaiwalay na lugar sa Metro Manila dahil sa sadyang iniwanang mga kasket o kabaong. Dakong 2:00 ng madaling araw kanina, nang halos sa bayang ikinalat ng di pa nakikilalang grupo ang mga kabaong na mayroong halos magkakaparehong mga mensahe. Sa report na inilabas ng National Capital Region Police Office, kinumpirma ng mga otoridad na natagpuan ang abandonadong mga kasket sa 5 lugar sa Metro Manila. 2 ang nakita sa Quezon City, isa rito ang nasa Barangay South Triangle at Barangay Santa Teresita, habang isa pa sa Santa Cruz sa lungsod ng Maynila, maging sa Barangay 54 Calaucan City at isa pa muli sa Hilpuyat sa lungsod ng Makati. Batay sa nakuhang mga ebidensya, may iisa at magkaparehong mensahe ang grupong nagpapakalat na sila ay mga anti-CPP-NPA o anti-communist at maging anti-China.
Dahil dito ay agad ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang malalimang investigasyon para malaman kung sinong grupong responsable. Hawak na ngayon ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa lugar ng pinag-iwanan. Babala ng NCRPO, hindi palalampasin ng PNP ang insidente at tutukuyin ng NCRPO ang taong nasa likod para masampahan ng kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuelta ang Department of National Defense o DND sa hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga tinawag nitong pro-China at ipag-resign. Giit ng DND, simple lamang ang kriteria para makilala ang mga pro-China. Halimbawa, ang mga kumukontra sa pagkilala sa West Philippine Sea. Magbabalita si Edniel Parosa. Nanindigan ang kagawaran ng tanggulang pambansa na may ginagamit itong objective criteria upang makilala kung sino ang mga pro-China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ginawa ni Defense Secretary Gibo Teodoro payag ngayong umaga matapos siyang hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga tinutukoy niyang dapat magbitiw sa pwesto. Ayon kay Teodoro, simple lamang ang panuntunan sa usapin. Sino ba ang kontra sa Administrative Order No. 29 na opisyal na kumikilala sa WPS at sino ang kukontra sa bagong aplikasyon ng Pilipinas para magkaroon ng nautical charts ang Baho de Masinloc. Binigyang linaw ng kalihim na ang kanyang posisyon ay hindi lamang batay sa opinyon o paniniwala tulad ng red tagging o kahit anong uri ng ad hoc practices. Bago nitang ang pinagpatayan ng AO29 ay ang 2016 Arbitral Award na naghihirang sa WPS bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa lungat sa 9-dash line claim ng China. Nagsalita na rin sa issue ang Association of Generals and Flag Officers o AGFO at iginiit na kailangan mag-resign ang mga public official na sasalungat dito upang mapreserba raw ang tiwala ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, nasungkit ni Filipino Olympian EJ Obiena ang ikaapat nitong ginto sa Germany matapos pagharian ng Stabhochsprung meeting. Kung ano yan, ating tutukan sa report ni Matchpoint Mili Borja. Ipinagpapatuloy ni Filipino pole vault star EJ Obiena ang kanyang dominasyon sa Germany matapos masungkit ang gintong medalya sa Stabhochsprung meeting sa Jock Grim noong Webes. Tinalunan ni Obiena ang 5.83 meters upang makuha ang kampinato. Sinubukan din niyang malampasan ang kanyang season best na 5.85 meters sa pamamagitan ng paglundag sa 5.93 meters, ngunit nabigo siya sa tatlong pagsubok. Muling napatumba ni Obiena ang katunggaling si Saifedean Abdesalam ng Qatar na nakatalon din ng 5.83 meters ngunit sa ikatlong attempt pa nito nagawa ang nasabing taas. Nakuha naman ni Ersu Sasma ng Turkey ang bronze medal matapos malampasan ng 5.77 meters sa ikalawang attempt. Sa kanyang Instagram post, inamin ni Obiena na hindi naging madali ang kompetisyon para sa kanya. Dagdag pa niya, magpapatuloy siyang magsanay bago muling sumabak sa mga susunod na torneo. Ikaapat na gintong medalya na ito ni Obiena sa Germany ngayong 2026 season. Nagsimula ang kanyang matagumpay na kampanya sa paghahari sa International Springer Meeting sa Cottbus. Sinundan ang panalo sa Staff Indoor Berlin noong Marso at kamakailan lamang ay nagkampiyon din sa pole vault meeting sa Halberstadt. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buhay na buhay ang pelikulang Pilipino sa pagbubukas ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival kahapon. Para sa Cinemalaya 22 Real Reflections, 9 na full-length at 10 short films ang kalahok. Magbabalita si Showbiz Angel. Mapapanood na sa piling sinihan ang mga pelikulang kalahok sa ika-22 edisyon ng Cinemalaya. Para sa taong ito, bumubuo sa pinakamalaking independent film festival sa bansa ang 9 full-length films at 10 short films hango sa mga kwento ng realidad, pagsubok at tagumpay ng mga Pilipino sa lente ng mga emerging at veteranong filmmaker. Kahapon nga opisyal ng binuksan ang naturang Film Fest kung saan nagsama-sama ang mga bumubuo sa mga pelikulang kalahok. Samantala, sa isang panayam sa 3 sa siyam na direktor ng full-length films, may panawagan
panawagan ng mga ito tungkol sa mga dapat anilang matutukan sa local film industry. Sinasabi nila na, ay, nanood ako ng Odyssey, ba hindi makagawa yung mga Pinoy ng ganito. Siyempre, hindi kayo mag-expect ng ganon. But it's not because of lack of vision. It's because of lack of resources. Actually, we're just asking for a fair exposure. Kung may mga pelikula sa Pilipinas na binibigyan din ng X rating dahil sa mga hindi agree sa current situation ngayon. So, siyempre, walang censorship, trabaho, at saka oras ng mga ating manggagawa. Ayun yun. Saka siyempre, yung support ng government. Mapapanood ang aking buong interview kina Direk J.L. Burgos, Alpa Havon at David Corpuz ng mga pelikulang Ganggang, Kakasayawan at Tayo Lang ang nakakaalam bukas alas 12 ng tanghali sa Scene Zone. Aarangkada hanggang August 18 ng Cinemalaya. Bisitahin lang official page ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival para sa screening schedule. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes. Bago lang tayo magtapos, ay inatid ho namin ang pagbati sa Land Bank partner. Kasi 63 years Ba? na sila. Congratulations po. 63 years of empowering Filipinos for a better future. Happy anniversary po. At muli, yan po mga balitang aming nakalap. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.